Isang taon na mula nang maganap ang Atimonan Rubout sa Quezon Province na bumulugga. Sa simula ng 2013, 13 ang patay sa rubout na nag-ugat daw sa away ng isa sa mga biktimang si Vic Siman at ni Police Superintendent Hansel Marantan dahil umano sa weteng. Pero hanggang ngayon, hustisya pa rin ang sigaw ng mga kaanak ng mga biktima. At kaugnay niyan, makakapanayam natin si Bel Lontoc Evangelista, kapatid ng isa sa mga biktima, ang environmentalist na si June Lontoc. Magandang umaga, Ms. Evangelista. Magandang umaga po, Sir Howie. Yeah. Bel, kumusta na ho ang inyong pamilya isang taon matapos ang pagkamatay ng kapatid mong si June Lontoc sa Atimonan Rubout? Ay, naku po, sobrang lungkot pa rin po at sobrang panghinayang sa nangyari sa kanya. Hanggang ngayon po ay sinisigaw namin ang hustisya na makamit namin. Araw-araw po naming dasal yan. So ano ho yung, sa pagkaalam nyo, anong status ng kaso? Yung pong administrative case, hanggang ngayon po wala pa pong resolusyon. Yun nga po ang gusto namin dahil hanggang ngayon po, ibig sabihin, ang mga pulis na pumatay sa kanya ay nasa serbisyo pa at hindi po namin alam kung nakakasahod pa talaga. Tapos yung pong murder case na nasampa sa Regional Trial Court, mukha pong napapabayaan dahil nito pong nakaraang Disyembre na may hearing ay wala pong dumating na prosecutor para mag-prosecute dun sa mga nasampahan ng kaso. Bel, anong RTC ito kung saan ginaganap yung mga hearing? Sa ano po, sa Gumaca, sa Regional Trial Court ng Gumaca po. Gumaca, Quezon. Bakit doon yung trial? Dahil daw po, nangyari nga po ito sa Atimonan, kung saan daw po yung pinakamalapit na RTC, doon daw po isinasampa kasi ang kaso. Sa ngayon, may mga pulis na nakukulong, ano? Meron po, pero meron pa rin pong nakalaya eh. Meron pa pong isang laya. Lahat daw po nakakulong sa Krame daw po sila nakakulong ngayon. Nasa Krame. So, nakumpirma nyo na nakakulong pa rin hanggang ngayon sa Krame. Yung, ilang pulis ba yung nakakulong doon? Alam ko po, 12 po. 12. Pati na rin si Superintendent Hansel Marantan, nakakulong pa rin. Yun po ang pasabi sa amin, though hindi po namin napasyalan, hindi po namin nakita kung talagang nakakulong po sila. May bago bang information na lumalabas tungkol doon sa mission ng convoy na yon, yung minasacre, yung inambush doon sa Atimonan, Quezon? Rin po ang nakintan sa amin kung ano talagang nangyari, ano talagang pinuntahan nila doon. Wala pong nakakatibukod sa paan. Yes. Bel Lontoc, naputo na yata kayo, so baka namin kayo balikan maya-maya lang. So maraming salamat, Bel Lontoc Evangelista, kapatid ng isa sa mga biktima sa Atimonan Rubout, ang environmentalist na si June Lontoc.